kagagaho. Amahan ining matahong Lord nga kabuntagod kami Lord nagaluoy kanimo, dala mo ako galingon. Lord, nagahinaot naman nga ikaw Lord God. Amahan may tuboy, may itaas Lord God sa kataas-asan. Tanan mo himaya alang lamang kanimo amahan. Bisan pa maniinitak na Lord, aniya kami Lord God. Nagawas-awas sa pagpasalamat kay ikaw amahan. Mauwi ni Kumsat, ikaw nakiistorya sa mga amahan, sa mga pagdaing amahan, ikaw Lord God nito bagaman sa mga kasing-kasing, imong gihupay ang kasing-kasing, imong kiniyaman ilikod amahan Lord. Amahan, nagahanyo kami, naniniktak na Lord God sa mga kausapamahan, kami taktak na Lord, ikaw magpagod sa imong pulong, kami amahan Lord God, makadawat Lord sa portion ng kinahanglan, malasig, malikod, maluwas kami, malahutay hangtod sa pagbalik sa among Ginoong Kristo. Dagang kakulihan amahan, dagang kabugaton sa among kinabuhi amahan. But Lord, ikaw ang kisayon sa matag-usang, sa ginadala, ikaw ang nakakita amahan, Lord God, sa mga pangungulila, Lord, sa mga pagdamuhin-nguy amahan, sa mga pain nga dala-dala, Lord God. Nagamahan, Lord, ikaw manalang kalungan ng aming Ginoong Kristo. Imong yabi ang dalan na kami makabot ni ining dalang paanan, Lord God. Usamang upaya kami sa imong kulong libuna kami. Dala kami sa impilan, punwa kami sa panaghugyawan, makita na ang tinuod o gamay na pasalamatan ng mga espiritual na upa. Man salamat Lord sa giyandam mo na reward ka na mo. Yung bisan pa man sa mga tak na Lord, kami nagkakatigo. Sa matang Domingo Lord, ikaw rin sa reward naman. Bawang yung kulong na masabtan ng espiritual Lord, na kami malahutay, na usamahan Lord God sa testimony sa mong kinabuyaman. Kaniya kami nagpadahin, Lord God, inspired sa kamugaton. Inspired naman, Lord, na halos magpamang kami naman. Pangalagan kami, panamahan, na Lord God, yung comfort, Lord, ikaw ba ka lang sa kanila. Kaya salamat din sa kanila. Kabriyangan kasing-kasing muna-muna. Sa labutan, Lord God, nanging pulong, Lord God, mutuhog sa aming kasing-kasing. Ubisan pa niya sa ikuyak mo, Lord God, tinalagan, Lord God. Kami tayang ba, Lord, yung may magabat-bat, pulong punuha sa inspirasyon, alam mo kung Lord. Nakinyamahan mo, Lord, mahimong panalangin sa mata mo sa kanamong kinuwang mensahe, Lord. Amahan na niya kami. Lord, nagayok nagapangamuyo kay ikaw, Lord God, kung saan tinitak na. Ikaw matuman, ikaw, Lord God, ang magdalaw, ikaw ang mamulo. Pinita na naman ang pagpagamit. Salamat. Nasangat niya sa matamis na pang. Kung Ginoong Kristo. Amen. Palakpakan. Ano ni ang last part na ito sa Deuteronomy chapter 32. Gandang sa Ginoo. Ato ang pamalandungan sa pinatibukang minsaya sa Diyos ka nato Lord. Kaya ang Deuteronomy, ihimong kanta, 32, no? Awit ni Moses mo ison. Mga ison, dili ka ni basta-basta na awit. Ang ngayon nato kini, pamalandungan, preparasyon kini. Kaya doon ay muabot na punta, great and grateful day. Kunya kagpahimang lang I will come to you and curse, smite and curse the earth. Diba? Mga ison, hindi natin makita ng pulong sa Ginoo. Pagihagit na ito, delikado ang dilubyo. Ang great and dreadful day, whether we like it or not, muabot. Naniguha ang kalibutan na unta, mahupay ang kaguluhan sa Middle East. No? Sa gitnang silangan. Pero mga ison, walay makakubong sa pulong sa Diyos. Walay makakubong, mahitabo ang mahitabo. Mahitabo na sa kanya ito ang mga 6-day wars, yung 4 wars. Tanan ng mga miracle war, mahitabo, mga ison. Sumala sa mga propesya, sa mga propeta sa Old Testament. No, nila Joel,
sila Malakias, Mason. Kagan pa naman propeta ng propesya na tunay kumabot. Kini mga igsoon ang ulahing kapanahonan, muabot mga igsoon ang Battle of Armageddon. Mga igsoon sa panahon na mubarog na 5 allies. Mga igsoon, dili na siya mga igsoon nato kaya nun pa kahintang sa kalibutan. Do you think ang pagbalik sa economy na maging normal mo dagat pa ang panahon? Dili na. Kudyat na to. Ang pagbalik. Naganap sa Davao, nanadayro na lang sa gasolina. 6 pesos hanggang 7 pesos ang sa krudo. 3 pesos hanggang 4 pesos ang sa kwan, sa gasolina. Mga igsoon, mahimong na mayroon pa ng 50 balik, pero delikado na lang ang panahon. Delikado na lang ang panahon. Kaya according sa Matthew, ikan mismo sa baka sa itong Ginoong Jesucristo, ang pagbalik niya normal. Ang kahintang sa Laodicea, rich. Pagbalik sa itong Ginoong Jesucristo, Laodicea is rich country, a rich na panahon. Grabe, ang kadagaya sa panagyanan. Pag-once ka na mga igsoon mo ako. Hallelujah, glory to God. Para sa kuha. Glory to God. Umanang pagsulay. Umanang kasakit. Umanang kasakit. Umanang. Pinagalas sa mataganda. It's a blessing. It's a blessing. It's a blessing. Ano mag-aamang makuwalay nga kay tanga? Nga na yung maabuhot. Wala kay katulutan sa unod. Wala'y kasakit, wala'y kagutom, wala'y kamukaw. Ang tanahan, pagdahil sa Ginoo. Hallelujah, wala'y depression, wala'y stress, wala'y anxiety. Tanahan, puro pag-ipay sa pagdahil sa Ginoo. Nauban pa ang paglingkod sa trono. Magiging bahagi ka sa trono sa atong Ginoong Jesucristo. Naglitirahan nga doon na kay trono kalikuran, kundi doon na kay posisyon sa pag-reign sa atong Ginoong Jesucristo. 1,000 years, mga igsoon. Naunawag sa nakataas. Usa kita, nakita mo pagsalamat. Ako kapaabot ko. Kapaabot ko. Kadagawin ko, Lord. Umingon ka, mabalik ka sunod simana. Magpakamatahan ang tamad ni sa kusaon man. Maningkamot ko. Kaya luno kasi makauban ko sa pagbalik. Kung isun, kanya-kanya na pag-workout. Kusaon man na itong tinunduan ay sunod ko sa isun. Wala na yung mabuhat. May katamag sa kaluwasan. Kamalundungan na pupulong sa Ginoong Isun. Kaya pinapagod sa tuwa sa Ginoo kung sa ang karakter ni Satanas. The great deceiver. Grabe ka deceiver si Satanas. Ubod sa Ginoo. Ingon ang Laodicea. Pag-ingon ko, Lord, sa pag-ingon mong mensahe? Si Sister Bucor, nagandam sa iyang message niya. Magayong oras na lang para mag-present siya. No? Buntag na siya tulog, yan ipanikamutan. But glory to God, ang pulong ang ginapaabot sa Ginoo, gigamit siya, is minsay sa tuwa. Diba? And I hope so, ang pulong sa Ginoo magiging eye sound sa tuwa. Sa ka-ointment, na pag-ipahid nila sa kanitong panahon, maklaro ilang pananaw, mabalik kung katinaw ilang pananaw. And I hope so, ang balang Espiritu, kini ang pahid sa atong mga mata, mga igsoon, na makita nato, which is ang balang Espiritu will guide us into all truth. So, kining truth, nakita ang espiritual ng mga mensahe ng igsoon. So, ang sugdan ng igsoon, ang pulong sa Ginoo. Abrihan ang Deuteronomy chapter 32, verse 44. Isa sa mga taas ng talakayan ng mga igsoon. So, kung yun, paniwala kung mahuman tayo na ito, dapat mga 2 Sundays lang. Pero word for word, kung pag mabasa na po, kung nabuhat ko sa Ginoo ba, nabadlong ko, sabtas, aling full ng word ni, bago ka mo diretso, magana gani. So, mo, diretso dayon.
Nawag lalo ng pulong. So, may ini mga takna mga ison sa mga chapter or mga yugto mga ison sa verse 44 up to 58 mga ison. Adunay comfort ang mensahe Ginoo ibago, no? Pero kanina comfort mga ison, dili ni siya ingon nga comfort nga kanang ang silot sa Ginoo mawala na, no. Dili. Kanina comfort mga ison, maghatag og lakas ng loob sa ilaha para ilang baunon sa pinakamas labaw nilang labanan pag-abot sa Kanaan. Mga isod, at tunay, actually, naagil labanan nga mas labaw sa Kanaan, nagdilit kaya sa bayang Israel. Kaya naman, kinahanglan sila ang mulihok ini. Okay, mo ilang part. Karon, ingon diri sa verse 44 atong basahon. Ito nga, ang inawit ni Moses kasama si Joshua sa harapan ng mga Israelita. Remember, mauna ni karon ang pag-turnover sa king. May nugtog ko sa una kung nag-abot sa atong kapanahonan no? Sa mga JS Pro, hindi kita mawala ka ng pag-turnover sa king from senior to junior. Kasi nakabot na ini. Third, wala kakabot. Pakutanay mo matito ni mo. Nilahan ng panahon na. No? Ningana na itabo. Sa una, ang JS Pro na programa, pinaka-highlights yun itong excited sa tanan ang Mr. Queen, ang King and Queen of Art. Patutugon tayo ng King and Queen of Art. Nayan. Wala din yung piling sa mga magiging kay gamitanan sa saro, parehas may kay kalbutanan. Sa GS Pro may nga kalbumitan ng lalaki, kailangan may lalaki, ulong, bayot pa isa, kay duha, kailangan na lang may lalaki. So, mao na tabo mga igsoon usap diri, nag-witness ang tibuok bayang Israel, paun sa i-turnover kay Joshua mga igsoon, ang pag-lead sa bayang Israel. At this time mga igsoon, si Joshua mga igsoon, dili siya ingon nga adunay lahi sa pagka-priest o high priest mga igsoon. Pero preparado na ang kubinante sa Ginoo, kauban sa mga Levites mga igsoon nga nagabarong bilang priest o high priest. Adunay katuwang si Joshua mga igsoon. Pero sa niani nga panahon mga igsoon katak na di kinahanglan ana si Joshua sa pagdeklara sa pulong sa Dios nga dili lamang ang babayan ng Israel ang maka-witness kundi ingon sa Ginoo maging ni Moses mag-witness ang langit ug ang yuta. Yan ang mahatak na. Karon ingon diri nga sa harapan, no? Si Joshua sa harapan ng mga Israelita. Tuloy na sister. Pagkatapos diyan sabihin ito, sinabi ni Moses sa mga tao, itanim, or sa lain na verse kay ilaga, diba? Ituon, dagan at pasabot. No? Diri sa Tagalog, no? Kanina version is itanim. Itanim, tanaw ninyo na yung skillet. Na siya other term. Ano siya other verse na pwede na tulang taon. Pero atong tanawon kini. Itanim ninyo sa inyong mga puso itanim ninyo sa inyong mga puso lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ang pagtanim, paglaga, pagtuon, mga igsoon, ang pulong sa Ginoo kinahanglan maitanong sa ibang kasing-kasing. Dili literal nga pagtanong, kundi usa ka pahinumdum. Pag once ingan ka, mark my word. Mo na yung mensahe.
Itanong. Sa lain na term, mark my word. Inundom niya ang ulo. Ibalikan ka. Kita mga igsoon, wala kataginan sa atong Ginoong Kristo niya. At ito ang priyan sa story ng Matthew 13:11. Nakaikunta ang atong Ginoong Kristo sa parabola, siya tong sower. Do you think literal na sower sa mga seeds di ulong sa Ginoo? Pag once kini mga igsoon, kitangnan ka ulong sa Ginoo, tulo bago di mana. Dapat ni muna siyang pabunga. Dapat siyang mamunga sa iyong kasing-kasing. O karon, mamalandong ko ta sa itong mga kaugalingon. Kung unsay ni bunga sa itong kasing-kasing. Gugma ba? Galatians 5:22 ba? Napa may temperance? Napa may patience? Napa may long suffering? Nimulingkod lang magalis pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, wala ilong suffering. Gaya mo man sa mensahe, o na kaya kuwang-kuwan. Kalakawon na kayo ko. Mga igsoon, sakit sa tubangan sa Ginoo. Nung makita niya, inunana niya ang piniling anak. Sa Ginoo, sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim. For it is given to you. Ihakat na to know the mystery of the kingdom of God. Ang mga magtotoo mga igsoon, dihatak na ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Pinagi sa atong Ginoo Kristo. Ang pagkabayubay niya sa krus mga igsoon, ang pagkayag na pagbalik sa langit mga igsoon, nagpadalaw walang espiritu nga maoy magkagiya, magupat ka nato, mag-apri sa atong sanagutan para makasabuta sa espiritual na magutan. Karon ang magutan na, itagaan ba natong lungway sa ato ang kinabuhi nga pasabtong ka sa walang espiritu? Muni-muni! Di ba mas tototan? Mas manay pa atong kaugalingon na atong pangunahuna, atong idea, atong kalam? Dili ko rin, kaya mo niya ang gusto eh. Sometimes nga matry, matestingan ka sa pagsulay. Kung sa'y first action sa tao, kalahin sa kasing-kasing. Maluya. Pag once maluya, dagagan pa dami. Pag once na hurt, mga igsoon, dagagan pa damay, dagagan pa istorya. Ito yung technique ng Ginoo. Bisag wala pa ligawa sa iyong baba, sa iyong utok o kasing-kasing, grabe na ang nangahitabo. Grabe. Pusa mga igsoon, itagaan magkahata o pagsabot sa pulong sa itong Ginoong Kristo. Challenge. Mga yang ipon, pangutano na ito, matubang tayo rin. Matubang tayo. Pangutana, ang hagit, kaya ba i-implement sa kinabuhi? Parehas ka mga igsoon, aning mata, nagdago sa pulong sa Ginoo. Klaro ang ginapasapot. Hinahimay-himay. Hinahimay-himay pagmayo sa Ginoo, word for word, nga masabtan na ito. Bisan ang trabaho sa balang espiritu, klaro na kayo pasabot sa ako. Ang Matthew 13:11, kumbaga, gas-gas na kayo, di ba? Kung sa imo pa ng literal na Bible, dunod na imong Bible ni mo, sa sige ni mo buklat ang basa niya na. Kung ano na pa yung kay Mark, siguro grabe na yun sa kakuan. Makayugag na halos na pain na ang letra. Sa sige na ito, putang marker. Pero in reality, kung dili nato ikaginay mga igsoon, ang hagit ang implementation sa atong kinabuhi. Kay bisan mga igsoon, sa bisan kung saan na ito, bisan
anata sa tak na kapanima ta? Sa tak na nagkauban ta? At doon ay mga nagadagdagan sa itong mga isip nga panghusga sa usan-usan. Examine ourselves, amin ko. Kaya mensahe di man para sa lahat tao, ato aman. Di ba mensahe sa Ginoo? Kinsa man ang los ang mga taong way pagtuo o kita nga ang pangutanan nabay pagtuo. Or ningo na lang nga, o na lang ko para mahuman. Diba? Ikaw rin na sa'yo. Sa klaseng pagtuo, ang imong dala-dala ni ipak na. Tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero, but, hindi ito ipinagkaloob sa iba. Kinsa ni si iba. Mga igsoon, paminaw nimo katulad yung mga sabungiro. Paminaw nimo katulad yung mga palahubog ang iba na rin. Paminaw nimo katulad yung mga way pakialam sa mga ulong sa Ginoo. Mga igsoon, inomdumi sa church aduna ko'y make believer. Base ikaw na. Sa mina na ito galing mo. Kung sa ka makaingon, so paano yung mga kaugaling mo kasing-kasing niyo? Doon na ba'y bukba? Doon na ka ba'y kanang kalinaw sa pulong sa Ginoo? Kanang comforted ka? Pagbabot ka church, malipayon, kaya ba mo malipayon? Or mas malabihon yung mga pagmungkot? Wala na. Kung nakakamiyanan mo igsoon, pananampalataya ng Balang Espiritu sa inyo, in times nga nagadayin, in times nga ang tanan ng papuri para sa Ginoo, lami ang imuhang pagsamba sa Diyos. Ikaw ray masayon niya na. Ang mga iba katungin mo nito may igsoon, dili ito ingon nga literal nito sa gawas. Nasa sulod ang hangin na ito. But unto them it is not given. Wa sa itagaan. Hindi kang bakas na po. Hindi kong pag-aralan ng parables. Ay, kanang sa si Jesus Christ man. Ay, kanang sinpulo mo na sa Ginoo. Pwede. Pero ang revelation o ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, mamunga na sa imuhang kasing-kasing. Wala ng mga infirmities. Palayo tayo na sa dyan. Abiyat na lang ito ang 2 Corinthians. 2 Corinthians 5:10. Kung sa'yo pahinungtong nini. Sila mga igsoon, dino lang sa Ginoo nito nga itanong sa inyong kasing-kasing. Ang pangutana, tinuong ba yun dyan na tanong? Dili tanang na tanang. Diba? Sumala sa mensahe sa Ginoo itong niyagin. Pinapalakas sa Ginoo o ginaluwas sa Ginoo ang iyang mga lingkod. Last verse na ito na. Sapagkat, abot ang panahon, himay-himaya, ang atong mga binuhatan, ato ang pagpangalagad sa Ginoo, himay-himay na ito karon. Kutangan nato karon, o pangutana, kung sa'y atong ginabuhat, sa atong kasing-kasing sa mataganda. Kaya mo mo panahon. Kung kinigpak na rin, pag nangatubak ka sa Ginoo, wala kay katubak. Inatwinkling mo panay ang catching away. Ikaw ra, mga igsoon, kung nahabilin ka, ipakita sa Ginoo sa imo ang tanani kayo nagihakag niya nga dapat ka mag-workout. Kay buabot ang panahon. Sapagkat naharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Kinsa may hatulan? Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Do you think, mga igsoon, ang ginawa din, puro lang kayuhan? Puro lang mga kabutihan? Hindi ko igsoon. Labaw nga sa tanan. Ang mga ibuwang natong
pag-workout sa ato ang kaluwasan. Dili kayo nga Christian na ka, nangalagad na ka, kayo lang na Diyos, wala na kayo workout, mag-isigaw lang din na sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili, di nga na, mga isun. Pagpangalagad sa Ginoo. Nakakay trabahoon inside sa inyong kasing-kasing pangalan. Nakakay workout, ginagawa, na ay kabayaran, mga isun. Kung pasabot, na ay kahakulan, mga isun, kung may tabo. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Mabuti man o masama. Mutanang pa na kagatot na. Igamit sa Ginoo si William Marion Branham. Ang pamilya niya nabilongan sa mga activities sa mga kriminal. Di ba? O si William Marion Branham na-involved sa mga riot ngayon. Yang isuon niya nakapatay. Ako. Yang bapak palahubo. Nga nung ikuhaman sa Ginoo niya lapitan. Ang iyahang malagat niya. Tungod kay adunay nakita ang Ginoo inside sa kasing-kasing. Ni William Marion Branham. Dili siya compromising. Ngunang Ginoo, pag once ka ni siya, kuha ni butangan, pulong. Dili ni siya bubulag sa pulong. Mubarog ni siya. Kung si Elijah Mengson katiglaban sa 400 Baal's prophet Mengson o kato Mengson, ipamatay ka to ni Elijah Mengson, it is the same kay Elijah. Kaya ano, William Marion Branham? Ang tanan ng mga pagtuto sa mga doctrine sa Baal's prophet, ipapatay ito ni Branham. Kani William Marion Branham. Ipatay ito niya tanan, Mengson. Nagaan ang mga na-convert, nibiya sa mga pagsangwa sa mga Diyos-Diyosan, nibiya mga Ikson sa pagtuto sa mga pamahiin o tanan pa mga Ikson. Yung mga gawi, mga dogma, mga katuruan na nasa kalimutan. Tanan to sila mga Ikson. Thousands. Ituyo ni William Marion Branham, itugot sa Ginoo. Ngalibuton no ang mga main nga mga country sa tibok kalibutan para isabwag ang pulong sa Diyos. Dili ka makaiwan na niya kung si William Marion Branham sa Mandong nagkuhan perform pinakili. Kaya ang pulong nakaabot sa tuwa. Dili man katong time lang naguhit na si William Marion Branham nakaabot ang pulong sa kalibutan. Dili. Sa pagkamatay niya, mas labaw ni spread ang pulong sa Ginoo. Ang kalainan lang daghan ng naging panatiko. Naging Branhamites. Nagpabautismo na yun sa pangalan ng William Marion Branham. Nakita ninyo mga doktrina sa mga Nicolaita. Pagkalaman na yung ecumenical spirit. Ang tibok na yun ng mga simbahan ng mga denominational church nagkayusa. Amigo na tao eh. Okay na ninyo ang aral nyo. Dawat na muna. Sarami tayo Ginoo na ito. Adunay malaking pagkakaiba sa pag-ila nila sa ilang Diyos sa pag-ila nato sa atong Diyos. Ang atong Diyos makapangyarihan kung pertinusara Diyos. Pero sa pagkakaharap tayo lahat kay Kristo para hatulan at tanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama. Kanusan niya ginawa? Kami ginayon rin na nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ingon niya po sa Pablo, mintras buhay ka pa, mintras na pa kay hininga, hindi kalimutan, pag-workout, kay pag-umaniyaga, malagutan ka, hininga, judgment. Diba, di mo na pulong for it is appointed to man to die after judgment. Wala na yung na after purgatory. Judgment diretso mag-isod. Mintas buhit pa ka, ato na ning paningkamutan, kay mauna ning ang opportunity, grasya sa Ginoo, para mag-workout ta sa atong kaluwasan. Wala ka kabalo.
kung basikon niya pagkuli nato, wala tayo ginawaan. Grabe kayo pagparandoy, natas trabaho, natas sa eskwela, o sa mga ginabuhat nato, buwag ko na muli para sa kumaon. Mura kang gatong gingon sa ginoo, uy, buwag-buwag! Ingon siya na, ipabuwa na mo ni kamay na mong kabalin, pagkambyuan na mong dako kay kabalin, puno na mo na talag sa ito ang mga usang produkto na po niya, pagkamot sa panahon na puno na, ay magapi-hapi lang sa kinabuhin. Pero sa ginoo, uy, buwag-buwag, huwag ka makabalo. Karong gabi ko na, matay ka na. Kinsa may mahimulos na yung mga kayamanan. Mahimura na siya, mahimura ng bitsa sa pagpatay sa mga palente. Kawa ng mga isang mga ginikanan, mga anak, pag namatay ginikanan, magpatay oy. Diba? Minganan mo iso. Kita galing ang mapagaling tayo, dawa ko sa itong ginikanan. Wala na, mga istorya, makapatay na. Sabi dyan mo, may manahon, wala man po niya eh. Diba? Realidad sa kinabuhi. Grabe kayong makadasog sa ato ang kanaganing nararamdaman. Tinawhanon. Pero ang tinuod, walay kapanungan. Tanaw na to niya, dibanggit na rin atong walang kabuluhan. Mauna ang mga walang kabuluhan. Balik ka ito, Sister Shine. Sa lain ng term, ingon na ituon ninyo. Di ba? Ituon ninyo. Kung saan yung pagtuon, mga igsoon, pag-once ka ni mayunta ka itong ilaga, itanay, mga igsoon, apili ang design, kaya kasing-kasing ang number 1 na design. Dili pwede nga sa tanang panahon, si Utok ang nag-audyok kay Baba. Pag nag-audyok si Utok, nagpadala mensahe, mas kasagaran tama. Di ba? Sakto! Pag si Utok nagpadala mensahe, pero pag si kasing-kasing na nagpadala mensahe, emosyonal, suko, wala sagot, kung samahan na nagibate, grabe ang tama, paka-paka. Mauna ang manifestation sa kanas. Mauna. Panawa, sa araw na ito, ituro rin ninyo ito sa inyong mga anak para matupad nilang mabuti ang lahat ng sinasabi sa mga utos na ito. Sa ato pa mga igsoon, ang sugo sa Ginoo kinahanglan matupad sa ato kinabuhi. Busa sa tanan natong plano sa atong kinabuhi, dapat nauna ang Diyos. Mga anak, kita mga anak na sa Ginoo. Iwan ang Ginoo sa Revelation, sa Laodicea, I counsel thee. Tambagat ti ka. Palit sa kuupon. Try. Interested sa pahay. Kato mga igsoon, nga pagtuo mga igsoon, kinanglan ito yung palikot kung pagsisikat. Karoon mga igsoon, how come ka nagkaroon ng pagsisikat? Kung sa tanang plano sa itong kinabuhi, ikaw na ang natuman. Asa rin karoon ang utos. Asa karoon rin ang pagtanim. Asa ang paglagat sa pulong sa Ginoo. Samantala, ang Proverbs na gayon. Problema ko, Sister Shine, Proverbs 3:6. Kani, grabe kagasgas. English lang, Sister Shine. Pwede ma-translate. Hindi tamalangan. Grabe na ni kagasgas, Trekson. Every time nga taga-testimony ka, ginabungat mo siya. Every time mag-senta, grabe kita mamalandong, grabe na mag-reflection, mag-realization, pero wala implementation. Look at yourself. Examine yourself.
sa kakanibilyo sa tubangan sa Ginoo. Makita na sa ato ang mga reaksyon ng nagaway mismo. Kung tinuod, ginatay yung humility, humbleness, ngayon, maramdaman na ito ngayon, pulog sa Ginoo. Nga nag-remind ka na ito. In all, nagadilapat tayo pa sa in all thy ways, na-acknowledge ba? Di ba? Ayan na lang makarealize pagkaan ay magkulian. Sorry kayo doon. Nadala magudugog. Pero, ang Matthew 13:11, for it is given to you to know the mystery of the kingdom of heaven. Dahil sa kagamay-gamay niya pa imanglo sa Ginoo, in all thy ways acknowledge Him. Wala. Mga desisyon sa kinabuhi, mga plano, kalabay sa plano, ang pangutana, i-acknowledge ba nato ang Ginoo niya? Ipangutana ba nato ang Ginoo? Lord, baka ba nasa ako, Lord? Basit kapahamakan. Anyway, mayroon kang ikumpara mo ang free will sa permissive will, mas dagat ang ganahan sa permissive will. So, tiyan ka mo isod. Maunay mas gusto. Sad to say, mga isod. Kitang tanan, mas gusto na ito ang permissive will. Kabalungan ng permissive will, imong sariling kagustuhan. Unya maingon ka pa, diba? Lord, I will be done, so be it. Unya magapukan, ingon majukan. Amen. Wow! Nakasabot ka sa ingon. Lord, ikaw na bahala sa akong kinabuhi. Lord, ang imo ang kagustuhan na akong tumanan. Wow! Magandang! Unsa ka bukat ang word na Amen! Dingon sa Revelation. The Amen! Abrihan daw, Sister Shai. Parang langit mabasa. Sa tanan na itong mga isun, na pagpaningkamot, ang dulo anak si Amen. Sakta na to! How come kamay mo ng Amen? Unto the angel. Ang angel na rin, that is the star messenger. Kitsa ang star messenger? Spirit of Elijah. Nga naa kay William Marion Branham. Of the church of the Laodiceans. Kita. Pagmata. Ayaw patulungay mong kalimutan. Kay kalimtak na ni takna sa kaluwasan ni mo. Wala ka niyang tundiri para mag-observe sa batakusa. Kung maunay mong tumumong toyo ni mo, pauli na lang. Kaya ang tumungog toyo sa Ginoo para sa ato kaluwasan. Ayaw, pasundayan din ko kalingon dire. Kaya wala nangita ang Ginoo dire kinsay labaw sa kanan nato. Kaya kita tanan wala. Amen. Unto the angel of the church of the Laodiceans, write, these things said the Amen. Sige sa kanil si Amen. Mga young people. Jesus Christ. Tingnan niya. Sa illustration ni Sister Bucor, the kingdom of heaven is likened. Another parable. The kingdom of heaven is likened unto. The kingdom of heaven is likened unto. Ang pinakadulo na sa tanang parable, si Amen. Jesus Christ.
ang kingdom of heaven is not literally nagasubay lang sa kapanahunan dili. Gigamit sa Ginoo ang mga parables para mobikit sa mga kapanahunan. Kondisyon sa matag church. Kinsa ang church? Ang mga tao. Kondisyon sa kasintasin sa mga tao. Kini mga igsoon, wala ka nimong nalabuhin ka sa Laodicea sa Ephesus. Wala ka nalabuhin. Ipanganak ta. Dili sa pagsugod sa Laodicea. Hapit na mahuman ng Laodicea na ipanganak. Pero the kingdom of heaven is like it. Diha pa nagsubay. Diha ni sugod ang ato ang kasing-kasing para kita manurture sa pulong sa Diyos. And this kingdom of heaven, nga gipasabot ka na ito mga igsoon, mauni dapat ang manurture sa atong kasing-kasing. Mauni ang mag-nurture sa ito. In the first place, in the Ephesus, the sower, ang parabol. Kung pasabot sa sugod, kita na ng pulong sa Ginoo. Kita na church, mga igsoon. Pero adunay nagkada iyang kondisyon ang atong mga kasing-kasing. Naiuban nga sa sugod kan ka revival. Wala gali-ara gila na ni brother ka na revival. Paspas kayo ang presence sa Ginoo sa iya. Pero dito na itinago ang mga bato sunod sa kasing-kasing. Sa diha na nakita na mga pagsulay sunod sa church. Ay, naano din ang kinaya ni brother. Naano din kinaya, hallelujah. Kaya nga naman, patuhon magkasing-kasing. Ang ditanahaw, ang mga kaigsunan, ang mga tao. Ang kingdom of heaven is span of time. Nakasalalay ang atong pananampalataya. Nakasalalay ang atong kasing-kasing niya, mga igsoon. Kasi sa pag-abot sa panahon. Pag-once ma-complete ang kapanahonan. Remember, ang parabola sa Laodicea is about sa dragnet. Ang counterfeit, mga igsoon, in spiritual, is flying eagle. Kabalo ka, ang meaning sa eagle is pinakataas na klase sa faith, mga igsoon. Nga tanaw niya ang tibok panoramic spiritual pagsabot sa pulong sa Ginoo. Do you think, mga igsoon, makasabot ang pulong sa Ginoo without sa pagpaliwanag sa mga alagad sa Diyos? Do you think masabta na ito ang sabihin nyo sa kayo niya? Tanang yung eternity. Kung walang ginamit sa Ginoo si William Marion Branham? Wala na ito ginata si William Marion Branham rin po. Dili ang spirit nga ni Kunsat sa iyahan kinabuhin. The spirit of Elijah. Mga igsoon. Naging mapasalamatong kata or eksamina ang kingdom of heaven aduna ba'y manifestation sa iyong kasing-kasing. Right now, panalamin kung naa ba kay bisa kung saon pa sa iyong katarungan, kung sa magkakakuyaw sa iyong kaugalingon, kung sa man ang ginaingon nimo nga kanang ginabarugan, hugot nimo, isaray ka pa dun nga. Kana imong dala-dala, damag pa na sa atong Ginoong Kristo para mailanin ka. So, maura na yung mitsa sa ayan ng Pinoy pagpamalaga. Maura na yung mitsa, di ka kaulang. Diba? Sa ayan pagtulunan. Muna na natin kadali, isang mito ni Satanas. Bato sa website, dili man tingog sa tunga sa dalan, nga nalaman na namin sa wayside man. Mahimong kanal itong wayside. Diba? Pero siyempre, bantang kayo siya kay Satanas. No? Ito ka, diretso. Mga igsoon, siguro, tanaw na itong kagalingon. Asa na butang. Dili tanan wayside, mga igsoon, wala yung iturok. Naiturok sa wayside. Pero kung i-allow na po sa Satanas, ang tukaw ng pulong, mga igsoon, kita'y nagtugot matuka. Kita'y nagtugot matuka. And sad to say, kanunay matuka. Diba? Kanunay matuka ang pulong sa itong kasing-kasing.
Mauna mga igsoon, kunya to pag yun ang butangan ubiin kung sa ilaban ng ganahan. Namanal ko, Sister Shai, no? Inolay dayway sa college him. Ay, kanagay. Unto the angel of the church of the Laodicean write these things, said the Amen. Isa pa, Amen. Ampo ka, sugod sa pag-ampo, na ang praises and adoration sa itong Ginong Kristo. Kung samahan. Diba? Diba? Lain-lain Diyos, nagkunan ng langit ng yuta. Dengan salamat sa imong bugtong na ng ibadala, ang kaluwasan ng nanawan, magkahuman, magpasalamat sa Ginoo. Salamat Lord, ano yung Lord ka, nadawat ako tanang panalangin. Labo sa espiritual. Pagkahuman niya na mga isyon, mga ayaw pa pasayuan sa Ginoo. Pagkahuman na ito pasayuan sa Ginoo, mga ayaw pa sa Ginoo pulong niya. Unahon na ito pagpangayang pulong sa Ginoo para mabago ang ito kasing-kasing una-una. Ang pulong ang punanak sa ito kasing-kasing maunay, magluwas ka na ito. Para ang ipangayo na ito kapasayuan, dasuon ito sa pulong sa Ginoo para magbago ka. Pwede man nga maginulso lang ka. Pero kung walay mo pa-realize sa imo nga pulong sa Ginoo, imposible na magbago ka. Amen. Wala kayo nilabasihan, wala kayo hugot. Mura lang mo nagsuko ka. Pero sa hugot, di mo nga nasuko ka. Diba? Pwede ba rin lang, nasuko ka. Kuya, pasutanggan daw, nasuko ka. Wala kayo, basta triple na mo, nasuko ko. Pwede ba mo nang muna na? May rason. It is the same. Kung magbago ka, inubalan sa pulong sa Ginoo para ka makarealize, kung na yung mas malamig na part sa pag-process sa iyong pagbago, kaya naakay nilakukta na pulong sa Ginoo. Pagkauman mo niya ng lesson, sa pag-ampo pa lang na, kung ito masakta na ito sa klaseng pag-ampo, di ba? Kung nag-ampo lang ka, kung maglutaw na tayo, wala ito minasabot ang pag-ampo. Pagwasag ang puta mo ikso, di ganit ang pagkapangayo, Lord, nabuni ako sa amin ng dugo, ang Ginong Kristo. Nga mga counter-attack ni Satanas. Pero ito yung mga ikso si Satanas, during the time nag-ampo ka, wala siya nag-counter-attack, mag-counter-attack, mga ikso. Ikapira ka beses na mata nag-ampo, nga nakatulog ka. Pag matansulog ka, naungan ba ito kung pag-ampo? Natulog mo mo? Oh, magigda. Kung kano sa nagkatulugunan, ay napamagampo. Pero pag di makatulugan, magsigit, scroll sa cellphone. Sige, stretch. Di ba? Maubali ang gingon niya na tanong ang pulong sa Diyos. Napata sa pagtanong. Amen. Sa pag-ampo pa lang, kung wala ay inspirasyon ng iyong pag-ampo, ayaw pag-expect nga ang moment sa iyong pag-ampo matapis. Wala yung apis niya na. Bago ka kamampo, na kayong katanga, bisag siya lang kakanta dahil yung Ginoo. Naglisod magaling ang tono, mudahil kayo noon. Mudahil ka naman daw nga nagdisipahan. Dili mo ang hagit. Ang individual na hagit is katong ikaw na mismo sa imong pribadong oras. Kaya ikaw ang may control. Dili siyempre, mudahil kayo, dahil na rin, mudahil ko. Matulog ko simbahan kayo, magsukod ng prilo. Balik pa ang ganit. Ambot, sa ihugot. Mga ison, ang pag-ampo, mga ison, kinahanglan, mga yung tao ba? Kanang protection sa Diyos, pinagi sa hamiling ano ko sa itong Ginong Kristo. Precious blood of the Lamb. Para kita mga ison, sa atong pag-ampo na ito, adunay protection. Nga dili ka ma-distract ni Satanas, nga dili ka makatulog. Usay din ka sa kampo, yan pa itong mahinong itong mga kaaway, kalimot-kot, mga karain. Mauna patis pagkampo, Lord, inundumi ito si Tarpuraan, Lord. Ngaon mo ta, pag-isip ito sa kinabuhi. Kay
sakit itong ibuhat sa buha. Buntang imustis siya, Lord. Wow, kalamis pa kami po. So, sa pagampo, kinanglan balaan. Kinahanglan, adunay gugma. Paunsa nimo iampo ang isig ka kaubanan sa church kung ang imong kasing-kasing puno sa kaligot-got, bitterness, hatred, discouragement. Kalaan, mao ba na ang ministry nga giingon nimo? Mga igsoon, bisan dili ka musisyan, bisan dili kayo nag-preach mo igsoon, aduna gyapon kay ministry. Kaya pag-ampo mga igsoon, dili na siya usa ka sayo na buhat. Ikinahanglan, ikaw mismo sa imong kaugalingon, kangayan ka sa tubanan sa Ginoo. Dili mo pwede iapit sa intercessory prayer ang imong kaigsuonan nga aduna kay kasakit. Amen. Lodi sa natin siguro. Lodi. Tanan ni mong buhaton na naulay sa pinalitsin, gusto ka na mag-sisya. Nalit sa Ginoo. Lohot. Lohot. Lord, kangayan pa ko, Lord. Gusto ka magsingit? Gusto ka magsingit? Lord, hiya Ginoo. Eh, basi isa na nakatingin simba siya. Kita, sige tangingon ba? Pag makatag na convention, kung na dito, kaya mga comment-comment sa mga singer ba, no? Lahir na dito si Kwan. Kaya mag-pigeon ako present sa Ginoo. Sa mahal na problema, mga singers, musicians, tinuod ka tang hinirang sa Ginoo para magigangay at diha, magigangay sa mikropono. Pamalandungi sa daw iligbat na. Kaya bas ikaw rin nag-appoint sa imong kaugalingon. Ang pagiging musician, hindi na ginalimay. Ang pagpangalagat sa Ginoo, hindi na ginalimay. Abili mo, taanda mo puparso ka. Abili mo, Aterita, pag naging musicians ka, natin ang pinga, alam niya, labaw na kung sugod ka, makasabay na ka, alam niya sa piling. Hala, tama kung pagkuhan, panimen, sa pag-drop ko, pasok ka, di ba? Di ba? Pagpili mo ng gana, excitement na excitement. Yung pag-watch na hawag na kamurag, aminawan ninyo ako ang mga tuwan, di pa ako, di ba? Lamit kayo ni. Naana sa inyo na nakapangoto. Tama ko, brother, sa to. Di ba? Nga mo, ikaw ra? Ako po! Wala ko nag-ingon na nagsugod sa music nga wala kang kabati sa kinabati ninyo. Kay dili lang ko sa simbahan gatong-tong ko sa kalimutan. Laban ang palampagan sa mga tawag sinigito. Laban na butog-tog ka karaneta, no? Wow. Dili sa Panginambok. Kung ang madawat mo sa mag-glory. Ibig sa bago na tumakabanan sa simbahan ito, matay ko sila. Kunin nila, si brother man yung nagtugtog dun sa ano, no? Dito, makadugog na. Wow! Ganyan na malimta ni Pastor yun ng God with us. Hinumduman ko na niya. Tugitugtog na dito sa forum. Giduol ko niya. Yun yung hinihingan dito niya. Kay kabalo siya, kasinabot niya. Asami na nugtog niya. Dito kami nag-practice sa building ni Manny Pacquiao. Asa na siya nag-practice yung sumbag-sumbag niya sa MP Tower. Kung mayroon kang garbog kalipay lang, mayroon, bakit ako na? Isa sa church. Ayaw ko niyong ilarang mga musisyan, hindi ko bata sa pagtugtog. Kung experience ka, na-experience ko na kung paulawan. Halos si Pao ko ni Chapel. Di ba, Brother Jack? Pagdamon sa pastor, panahon ko. Ano ba? Anak, makahiyan, kalipay, kuwan. Kapati lang ka na, Brother Jack.
Pila na ba kabuk ka mga hubog, mga kuwan nga sa sayo sa ato ang concert na tuloy sa Manlog. Isa pa'y nagbayad sa atong talent. Ang Katoliko! Siguro ako na tayo. Antiyak, manganaptan pa ka ako na tayo dito. Si Kuya Benjamin kay Kristo na lalaki si Benjamin. Sasabangan. Mauna ang daan na itong inabuhin. O ma-reflect na ito kung sabihin tinuod na sa kasing-kasing. Labaw nagmanugtog ka sa Life Church. Di ba? Huwag ka akong gitarista. Ikaw daw, doon daw ka ni sa ito, di kwek-kwek. Itong gitarista sa subborder. Hinayudulan ko niya. Pastor ka pala, pero magaling ka din pala tumugtog. Hindi yung glory to God. Pero huwag mo naman ako ikumpara kay J. Dorias. Okay, so, bantayin ang atong kasing-kasing. Napa ba sa tama? Para ba sa Ginoo? O self-glorification? Kana palang dali nga ministry. Dili na natin maayos-ayos ang kasing-kasing. How much more sa pag-ampo? Do you think saligan ka sa Ginoo para i-ampo ang congregation? Wow! Kadali lang istoryahon. Yan po na ko Lord si Inianis, nana. Ngayon kang Ginoo, sure din ka. Sa imong pag-ampo. Ino lang sa Ginoo, unaha sa pag-ampo imong kaugalingon. Kaya imong kaugalingon na nanganin, kapag ginampo ni mo, dinungog na lang yung pag-ampo. Ang imo hapungkog ka na ako na, yun ang condition yung kasing-kasing. Asang pulong sa Ginoo? Kaya naman, in the first place, walay iturong na pulong sa iyong kasing-kasing. Bitamnan ka sa Ginoo, pinag sa mga preaching, mga Bible study, pero walay iturong. Kaya hangtod karon, wala kay kalipay sa iyong kasing-kasing. Kalipay lang kagpaburo, panahon. Sa iyong diba? Ano yung realidad? Maging sa trabaho. Diba? Pag ma-praise ka sa iyong boss, diba? Ipay kayo. Tapos kayo nagdungog, Brother Clinton, huwag makadawat ka, Clinton pa sa canvas meeting. Huwag na pinagin na ma-interview. Ilang ka-retailer yung nabaligya? 190 ang remittance, 490 ang baligya. At pag-ayon dito sa daw, in cars dayon, sabi kayo hinalang. Balbakuan. Pamagin na. Di ba, Clinton? Ayaw lang si Brother Nas, kay sincere na siya. Ayaw, kapit sa mga bro. Ipatanggal lang sa ginukuhanan niya na trabaho. Mga igsoon sa trabaho, sa panginabuhian, sa status sa kinabuhi. Kana-kaning magkita mo sa imong classmate niya mula gamit na kagbarot. Kaganang-galang na ka. Proud? Di kasi ito galingon. Di ba? Kunya na pag ikaw mga post mo sa social media kung saan yung status sa kinabuhi. Makainagag manglaway kung mga classmates sa unas kuha. Asensado na kayo sa kinabuhi. Oras sa iyong pananaw. Asinsuga. Realidad. Maura na ang magtanaw na ito. Wala ka kahuna-huna sa Ginoo, mang makabalo, pakyo na ikaw niya. Wala kay pulos. Sayang lang kinabuhin yata ng sa imo. Gamit lang yung sa inyong pagkakugalingon ni mo mga design. Not. Sari ang plano sa Ginoo sa tuwa. Hinong to kinabuhin. Sige ang imong purpose ng lakad ka sa Ginoo. O sabi na yung purpose ni mo? Para lang provide ang Ginoo sa talang panginangalan ni mo? Tingto pa? Kung saan tayo lang kapuputod sa Ginoo? Ay, na lang na Lord. Huwag na milyonaryo ako. Ay, labaw na. Pagpagay ka na milyonaryo. Sa kabutang mo palang kayo dinaipunan o pinakatuig para lang makampunin mo. Grabe lang gagawin nito. Usahan mo, tutulog kami suba.
ang atong diwa naglalakbay sa kawanangan nga mura bang realidad na kay nahitabo, pero pag mata nimo, uy, mura na yapon ko. Dagan ang status sa kinabuhi sa tao nga puro sa pagkaugalingon lang ang gusto mo. Unod mga igsoon. Pero sa dahil mga igsoon, magkapungutod sa Ginoo. Isa lang gusto sa Ginoo, pagbago sa iyong kasing-kasing. Galatians 5:22, subayan na na. Kanasa ang muna subay. Ayaw sa na yung lifestyle mo, kanasa! Ingon si Pastor Jun, pag meron tayong mga bagong mga believer, huwag natin sitahin sa pananamit nila. Hayaan lang natin sila. Hayaan natin ang salita ng Panginoon. Muturok sila kasing-kasing ba? Nga sila na makarealize ba nga, ay, ito na gagawin ito. Hindi na ko magsalinaw mga inano na, di ba? Mga lalaki, dili na mo daritos. Sunod sa church, may pagawa sa church, daritos. Ngunit mga sa imong kalulat ko, be. Diba? Pachuy-chuy, parang nga dati sa eskwelahan ba? Isuy. Dapat yung balo, pag-bake pa. Paglubil pa. Oh, wala na ulaw sa Ginoo, hindi pagka-Domingo, wala sa simbahan. Wow, ang galing-galing. Pero dyan, no? Tugtog pa yun. Sunod na tayo, second-set na. Pagpunta na yung kinis ba, papat yung simutan. Ginoo, ilan? Dili. You cannot mock God. Gini ang mensahe sa Ginoo sa ato mga individual application. Ako po. Una, sa pag-ampo, awa, kalimang ko sa pangalan niya. Ganit katarong sa kami. Si Brother James. James. Ay, dili. Ito pangalan niya din. James, so Brother James. Kalimot ko. Abinin mo, pag nagkampo ka, yung dumagang si Brother, si William Mayon Brother, aya siya na-touch kung first time niya nakadumong pagkampo. Dito ba yun sa patay siya episode? Kaya siya nga na nagpagkampo din. Murag na, kung niya kasing-kasing pa doon na enlightened siya. Yung ano na yung pagkampo din. Never sa yan kinabuhin niya. Nga nagkaroon o karoon siya kanang experience sa pagkampo. Murag whenever niya introduce sa yan kinabuhin ng nga na bakay. Wala na silang pamilya. So yung big introduce siya ang papa niya para hubog. Kanang umay nagkigiwang-giwang na sa hubog. Brother, pag once nga diingon niya ang amen, the amen, ang dulo sa atong pag-ampo, all these things, no, ang kanan akong giampo, isa na kaya sa pangalan sa akong Ginoong Jesucristo, ang last, amen. Mga igsoon, it is a guarantee, mga igsoon, nga ang pag-ampo nato, nasakad yun sa atong Ginoong Jesucristo. Garanti yan! Nga ginumog yun! Amen! Nakatugunin yun! Sa atong Ginoong Jesucristo ito pala. Na-realize na ito nag-iunahan na kurang? O masalang talaga mo? Amen, magitong last yun. Amen po. May pasimuhin, kayo mo sabay yung amen. Pag-apo. Pero ikaw, nakasabot ka ka, kung di mo amen ganun, wala na mo sabot. Karoon pa siguro na masabot. Hinabi sa balang espiritu sa Diyos. Nakita na kung sa kabugat ang pag-ampo. Ang awit ni Moses, usap-usap kinikatakampo. Mensahe. Ang pag-ampo is kanang conversation sa Diyos sa imuhan. Karon ang imong pag-ampo ni mo dry ang imuhang nababi ni mo aba, ludhe! Iba si kitalintan na kasi Ginoo.
Lodi. Nakakay mga may tamo sa Turkey na doon. Musician, singers. Nalulan ka na po sa Ginoo nga ito ang ministry. Maumuyang ka. Kung may pagsulay, wala. Ay wala pa kayo sa Ginoo. Sa Ginoo sa tulong sa Ginoo. Make your calling election sure. Sigurado ba? Nagtinawag ka. Di ba sa ikaw lang? Maling-aling ka. Kinadasotin mo ka doon na ikaw galingon, pero hindi ka tinawag sa Ginoo. Oo na niya. Kaya mga tinawag sa Ginoo, wa sila kabalo, tinawag din sila sa Ginoo. Mahina po kaya naman, bisag pag wala ka, ingon nga, involved sa usamang ministry, pero nagsugod sa desire sa iyong heart. Tama si Sariki. Desire. Niyabot ang ministry sa iyong heart. Wala na itong istoryahan. Wala na itong ihagiyag sa kuha sa iyong desire. Pero pinahagi sa balang espiritu ikat sa Diyos. Itawag ko sa iyong heart. Kaya nga naman, ibati na ako sa kong kasing-kasing. Kung nakita na ako, klaro sa Sariki. Mga ng mga young people, siya ang gigamit sa Ginoo. Abay na katunan ng mga young people. Amen? Wala. O tiga-tingog ang mga walang katunan. Minala ito mga young people kagahit ng suot. Nahan mo na ang mga biganan. Nahan ito mga young people. Ang Ginoo, naganahan ka. The faithful and true witness. Walay laing faithful and true witness. Hubad ni William Branham ang perfect stature. A stature of a perfect man. Di-connect sa Galatians 5:22. Faithful and true witness sa pulong sa Ginoo. The beginning of the creation of God. Kung wala itong Ginoong Jesucristo, maingon siya, ay nalang, wanay pulos ni tanan, ako nalang ning burahon. Pero nakita niya, anayang bugtong anak, maoy, mupulfil sa tanan mga igsoon. Dito sa cross, sa Calvary, hangtod sa eternity, mapulfil mga igsoon. Nga adunay mubalik sa tuang amahan ka na sa langit nga mga pananampalataya. Ang atong pananampalataya, diamante, gold sa tubangan sa Diyos. Dili mahimong gold kung walay pagsulay. Sige, pagayon na Sister Chan, let's have the text. Kaya pa rin yung mga panikamutan na ito. Sa araw na ito, ituro rin ninyo ito sa inyong mga anak para matupad nilang mabuti ang lahat ng sinasabi sa mga utos na ito. Tinuturo sa mga anak. Di ba? Ang problema, adoon may kinikanan na willing mo sa Diyos anak. Ang pangutan na, adoon may anak na willing maminaw sa mga pagtudlo. Di ba? Tuloy Sister Shai. O langit, makinig sapagkat magsasalita ako. O lupa, pakinggan ang aking mga salita. Mga igsoon, nag-witness ang langit ko ng yuta sa tanan ng mga pulong ni Gawas sa bakang Moses. Padayon, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay kung susundin. Buong pasabot na megsoon, sa other term, hindi mo nang basahon sa aking version, no, adunay kabuluhan. Pulong sa Ginoo. Adunay tinabuhi mga igsoon. Kaya kung mayroon ka, unsa na ilang walay kabuluhan, mauna ang karakter ni Satanas. Nag-describe siya, bakit pa siya nahulog.
Dati si Lucifer, si Satanas mo igsoon, nung gibuhat siya sa Ginoo, nga mas maanyag sa tanang anghel, ato na apriya balik. Walo ko abri sa ato ang Ezekiel chapter 28, verse 15. Walong sa Ginoo. Ezekiel 28:15. May ning malatag sikit sa asagikan si Lucifer. Ano to? Thou wast, pag may kagwas, past tense, perfect in thy ways from the day that thou wast created. Perfect siya. Sa diyan, kukuha siya sa Ginoo. Sa sinugtanan. Ningana si Lucifer. Till hangtod. Till iniquity was found. Hindi. Sa Tagalog, sa Spanish. Tagalog na. Nawa, dili ta maging katulad ni Lucifer. Ang iniquity. Unsa ba? Kasi. Wala maipipintas sa pamumuhay mo mula panang isinilang ka hanggang sa may isipan mo gumawa ng masama. Naay free will ang angel. Di ba? Naay free will. Kita po. Kunya, tanaw na ito na asa ito gigamit na ito free will. Kung diya nalulungkot na zelos ang atong Diyos. Ang pagpunlan mo sa pangangalakal. Diba? Sa Bible, gigamit ang pangangalakal. Sumala sa parabola. Isa man itong mga ngalakal sa parabola. Sila John, Wesley, si Martin Luther. Mga igsoon, kining pangangalakal, pagsakripisyo, pagbaligya, kapalit sa unsaman. Di ba? Ang posisyon ni Lucifer bilang pinakatanyag ng anghel, iyang ibaligya sa pagiging masama. Karon, kung ikaw nabilog ka sa new generation, New Jerusalem, peculiar people, wow, malamig. Royal priesthood, sa iyong pananaw karon, anak ka, karon na kayo galing pagiging mangangalakal. Kaya nga naman, adto na kay katungod mamitig. Kakinsa ni mo na ipagpalit ang imuhang or kanisan mong ibaligya na ang imong free will. Ang imong dedication. Kagahapon nga, nabanggit ang lukewarm. Sakto sa'y ingon nga, wala siya'y ilhanan. Wala'y ilan. Wala siya'y identity. Kung baga, dito pa sa diniskas si Pastor Jonathan tumutugunon, wala siya'y banner, dala-dala. Di ba? Hindi mo may balat kung kakitsang banner yung dala sa Diyos pa o sa yawa. Di ba? Ulti mo ang yawa, kalipong siyahan. Kakitsa may ka. Hindi mo kung ginaribyo, hindi pa kauman, nasa imong kahilayan, hindi mo, sakwa ka mo sa bayan. Di ba? Ribyo-ribyo, kustanas, pagmagampo. Espiritu sa karbo, mahawag ka na ko. In Jesus' name! Nagabot sa realidad, taas ang karbo, oy! Ingon pag espiritu ni Satanas, espiritu sa karbo, taas ang kay karbo. May ingon ang yawa ba? Kung sa mayo ka, ginaribyo ko ng pagkawan. Karon ni. Ako ang mga karakter ang imo ang ginagawa. Impressionate. Kung sa ginay ka, huwag tayo makita na Kristo sa iyong kinabuhay. Hindi mo si Satanas, kung makalangan sa imo, ay suka po kapin ni Satanas. Ingon ang Bible niya, I will spudi out of my mouth. Pati si Satanas, di ka kaya nagawaton. Yan na. So, ang pag-unlad mo sa pangangalakal, ang naging dahilan ng pagmamalupit mo at pagka
Pinalayas kita sa aking banal na bundok. Pinalis kita mula sa nagniningning na mga bato. Si Lucifer na palibutan ng mga precious stones. Dili literally, kundi ang iyang karakter niyang isod. Kung sa siya ka, pinasahit sa tanan angel. O niya na siya. Tuloy lang. Naging ay mga karakter sister sa church. Hilong na kaya. Humble lang tayo sa outwardly. No? Si Enrico, Pino, na. Pero deep inside, aduna na ito'y na kung kayabangan. Nigawa sa kanyang kayabangan, dili sa pandungog sa mga tao. Never niya nag-istorya ng mga kayabangan. Pero deep inside sa iyang heart, kasing-kasing, purong-puno ng kayabangan! Usog kayo mamintas sa mga uban. Deep inside, paliligaw sa baba, mauna ang pinaka-deceitful sa tanan, the heart. That is biblical. Simple. Mauna yan na kay Lucifer. Imagine yourself right now. Basig mo nanikan. Pasin lang. Dahil naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo. At ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama. Kaya nga si serpente, walang kato'y kinalaman, mas naging lalong tuso. Kaya nga naman, isabihan naman ni Satanas. Natingala na sa ikaw eh. Kahawag na ba rin mo mutula? Jamming na kay Kakol. Ha? Tuloy. Para maging sikat. Kasi sikat na rin. Third. Sikat ka sa Eskwelano. Dili ako. Oo. Para maging sikat ka. Oo na, mga K-pop. Hindi ko na itong like ang mga K-pop ba, no? Mga Korean movie, makulang mga mata, mahubaw, mga. Di ko nadangan ng kalimaw mga ng episode. Sikat ko! Hindi siya kinakalaban ng moral. Ako, yung preacher, one Diyos. Tanaw katayuan sa inyong preacher. Kasagaran sa mga preacher, ginadumutan sa mga membro. Sakit ng istorya, hindi makatao. Ito lang, dawato na sa preacher. Mahalang masukong mo sa preacher, ayaw lang sa Diyos. Wala na masukong sa inyo. Nasukong mo sa preacher, okay lang. Ayaw naman ko. Ayaw lang sa Diyos. Kaya pagwat sa sukong mo sa Diyos, lisod na kalabanin. Yung preacher, hindi na ka na. Kita na ito kayo tayo sa preacher. How much mo si Pastor Joe? Diba? Maging sikat. Sa kalibutan, tanaw ang kalibutan. Ner, tanaw si Vice Ganda, Ner. Basi makita ka na palda na ka. Pero ka basketball yapon. Sikat! Mauna ang gusto sa tanas. Imuhang sa diyan ang Illuminati. Grabe. It's a mga founder niya na Sony, Music, Vigor, Unilever, diba? Unilever, Nestle, mga Wow. mga company. Kanya. Kana sila mga ison, one spirit. Naikwento niya na sa kasikat niya siya, tama ko ang formation. Tingnan siya na nag-concert siya, pero kinuhulan siya ka ng Illuminati. Gusto ka may musika. Daligay yung kaluluwa sa buwan. Sikat na siya. Jackson. Michael Jackson. Lady Gaga. Whitney Houston. Kaya sila. Ibalik
diha na nila ilang kaluluwa kay Satanas. O kung gusto lang mahawa niya, kamatayan. Sigon si Michael Jackson, kapoy na kayo ko, gusto na lang mahawa. Nagibuhat siya, injigan siya pagpatulog, tuloy-tuloy niya tulog. Kaya ikaw na ang sundan, hindi ka stress daw kayo, depressed, na dagat naman. Tanan mga iksun, yan na. Ang pagiging sikat na uwan sa Satanas, kung i-design na ito na, ayun na lang. Ayun na lang iksun. Kunya kung ikaw, may sabay kang like sa mga sikat, ay Jesus, wala ka kainan dito. Diba? Waring pulo sa Pinoy, sakit. Pero pinuod. Meron kang luwasan. Kunya, mahilong na tayo. Eh, naigot ka? Eh nga no, kamurabay na ningaw ngaling sa warang. Warang. Dugay naman na. Diba? Eh nga no, kamuray na ningaw sa Jumong. Papa, si Papa. Sa natin di ba, ang ulaw ko, para lang akong Jumong. Alas 10, alas 11 na kuman. Diba? Ano? Mga isuon ko na hatak sa kalibutan. Kung ginaribiyong taniitak na. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita. Karoon siya self-glorification. Okay? Sa lupa, sa harap ng mga hari, upang magsilbing babala sa kanila. Mga ison, si Lucifer babala sa kalibutan. Adonai great tribulation and dreadful day, mamon. Pag-once, nag-iuyong na kay Lucifer, kay Satanas. Jump na pa, Sister Shine, sa Isaiah 14:12. Okay? Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Saan na sa English? Morning star. Morning star. No? Ningana, mga iksun, nawala na ng pagka-morning star siya, na sa ato kay Jesus Christ. Ha? No. Tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Tuloy. Sabi mo, kaniron. Pwede English ka ng pay-pay. Ipay-pay na ito. Basinata ang mga ikson ka ron. Tagalin na ito eh. Okay? No? Pay-pay! Hindi. Ay, kamata. Nakakay na lang. Ako. Kung ano yung gingon niya sa ikaw kalingon? Nanganti siya! Sige, pangantiyan! Ang Diyos, paano Jehovah? For thou said in thy heart, Panginoon, basig na kayo tiningon sa basig-kasig lo, I will ascend into heaven. I will exalt my throne. Above the stars of God. It's a morning star. That is the character deity sa Diyos, Panginoon. Gusto pa niya labawan. Ang star, tawag sa star messenger. Pero dito sila nga tao ang star messenger. It is the word of God na nag-exist sa kapanahonan. Through the angel. So, that is from the God. Dili ikan sa angel, dili ikan sa tao. Sa Diyos. Igamit lang ng tao. Gusto pa niya mas mulabaw sa Diyos, mga ikson. Sa pa to, I will sit also upon the mount. Di ba, ipalaya siya sa bundok? Banal na bundok? Sige, ikot niya dali. I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. Wow! Kinsa maning mga north. Tuloy daw, Sister Shai. I
I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the yang ko na niya si Yahweh El Elyon, Most High God. Yang ko na niyang pagka-Diyos. Grabe na ang iyang confidence sa iyang sarili niya. Dili na gid niya makudngan ang iyang garbo niya tungod lamang sa priwil. Basin kita mga igsoon. Di nga nakataas ang atong pangalan sa atong kaugalingon. Actually, ibuhat na nato na nga dili yun yung tao in times nga doon ay bugso ng damdamin, in times nga grabe ang ato ang kinabarugan na dahilan para tamasuko, grabe ang garbo ng panangison. Huwag makapugong. Kay katarungan nimo, tama ang ginainon. Pero tanawang kondisyon sa iyong kasing-kasing, mahimaya ba ang gano'n niya na? Muna yung tama ka! Pero tama na. Eh, wala na nalipay ang Ginoo. Kung tinutang tama ka, yan po sa Ginoo. Para magkaroon ka o kalinaw sa iyong kasing-kasing. Magkaroon ka presensya sa Diyos. Dili presensya sa yawa. Kay mas labaw na nalipay ang yawa kay ginayot na nimo. Yes, ginayot na kita mo sa Diyos sa buhay. Mission complete. Diba? Muli na mag-ikap simbahan, pag-uli, init ang ulo, ayon sa Satanas, pagkadali rin na ilan sa anak sa Diyos. Very good. Makapugong. Wala ka pa mananong sa pulong sa Ginoo. Pero di ka ni dahil. I will be like the Most High. Oran ka ba? Sa John. Karon nakita nato kung sa ang karakter ni Lucifer sa Satanas. No? Karon, ang niingon nga itanong, ang bayang Israel nalalagay sa panganib na sitwasyon. Kondisyon sila kasing-kasing. Kaya mas labaw na sa ikang Ginoo unsay mahitago sa ilahan dito. Karon, ang labanan sa ilang pag-abot dito sa Canaan, sa Promised Land ng Igsoon, ang pinakadako nga threat sa ilahan, dili ang kalaban nila. Dili ang katong mga sundalo sa nagkakailangan dito ng mga hukbo. Dili. Ang kalaban nila mga Igsoon is ang pananampalataya. Ang Diyos, nanindigan ng ipaglaban sila sa kaaway nila. Sa paglusog nila dito, daghan ang nangamatay, napatay tanan. Nagkaitong kapatid ang walang kirko, nabagsak mga Igsoon. Lingaran na mo ang Ginoo. Pero pag-abot sa pananampalataya. Sa diha na nalawat na nila, mga Igsoon, bisag wala pa rin nalawat nila, ang pamilya niya ka, nag-una na mga sa diha na nalawat na nila, naanto na nila mga Igsoon, daghan kayo kapulian. Kaya naman, ang gibuhat ni Satanas, wala nagpadala si Satanas o mga warrior ng mga warrior, grabe ito kamayo. Pero wala yung magbuhat sa tubangan sa Diyos. Kung sa gibuhat ni Satanas, dito kumuagi sa ilang pananampalataya. Pag once kaning bayang Israel, nahugaw ni sila, kaya wala na sila nananampalataya, wala na sila nagasamba sa ilang Diyos, sila sa Padre Jehovah, mismo ang ilang Diyos ay patay sa ilahan. Hindi nga nakatuso si Satanas. Ang kalaban, mga Igsoon, nagalaban, ang tinuod niya kalaban dito, mga Igsoon, is ang pananampalataya. Diha ang Diyos nahimong alamanin sa mga tao. Kaya naman, dalira kayo mawala ng pananampalataya sa Diyos. Pakitaan lang sila og kaanyan sa kalibutan. Pakitaan lang sila og mga maayo nga silang pananaw. Pinaka-perfect example nito sa panahon ni Balaam. Di ba? Sa diha na sila mga Igsoon, nakakita sa mga maanyan na mubay, dahil na kayo sila nagtalikod silang Diyos. How much more sa Canaan? Kung sa ipangbuhat nila, nagminyo sila mga Canaanites. Nadala sila. Kung sa iman sila, patyanin yung tanan ng mga palago.
makananahin, patyan yung tanan. Pero sa ibuhat nila, ibang minyo na yun nila. Wala, nalipay ang pinigyan. Diha sila nahulog sa mga doktrina ni Baal. Kinsa pa'y nahulog niya na? Si Solomon! Giminyo na yung tanan ng mga Canaanites, mga igsoon. Ibang minyoan, hanggang nahulog siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Naghalang pag mga bata, asuhan, hanggang sa mapatay ang bata. Halang kulo kay Molech. Mauna ang tinuod na laban na gibuhat ni Lucifer. Si Lucifer walay kaya sa Diyos. Pero, pag-abot sa pananampalataya, yung si Lucifer, nung siya, kaning pananampalataya, ako ang ganito. Dili ko makikaway, kaya naman, dili kontrolado sa ginawang pananampalataya sa tao. Naasa yung free will. Pwede lang niya, uwian lang niya pananampalataya itay. Pag once, maganahan siya sa ako ang iyan sa iyan. Iyan sa mga maayo, manindog, nga patalakaonon, which is nagkuyanap sa itong panahon karon. Dali na kayo. Di ba? Ang tanan ng mga pakinggan nyo, pangilad ni Lucifer, actually sa tinuod lang, ato ang iyan ka. Di ba? Dalawa ka na, James. Mas gusto pa rin mo katulog yung cellphone. Bago ka matulog. Di ba, sa Cindy? Oh. Bago matulog, ang last touch ni mo, cellphone din ha? Kanak pa lang lahat. Naku na kayo may sandbag sa tuwa. Kung sa may ginatanaw mo sa imong friends, pulong sa Ginoo? Minsan yun ni Pastor John? O palabas ni Park Soo-jung? Park Soo-jung. Diba? Kung narinig na, diya ang Diyos na pildi. Napildi ang Diyos. Tungkol kay kita, walang panilabang. Nagpakaraan ka. Kanya kung panamas-tamasa lang ka sa kalisod na ginabuhat ni Satanas. Iyo din, magkuhan madalang ka na, niya magkutong sa tatas, dili. Ang tugpito ka espiritu. Ang mo'y magsigig, sul-sul sa inyo. Hangtod sa managan sila, hangtod sa malayo na ka sa pulong sa Ginoo. Wala may pulong sa Ginoo, sulod sa kasing-kasing unaw. Ningana, ang pinakamalungkot nga realidad, kaya wala yun natin ginalaban ang pananampalataya sa Diyos. Wala natin gilaban pa isa. Mas kinapalabi na ito, ang kalipay na ito sa mga butang, sa mga misyon, dili sa pulong sa Diyos. Okay, so, in times, mga gyan, mga anxiety, depression, iyaman ang Satanas. Nakakalungkot sa tubahan sa Diyos. Ang iyang anak niya. Dili kaya ng waro. Kaya magkulang. O ye of little faith. Iingon sa itong Ginoong Jesucristo sa iyang mga disipulo. O kagagmay sa mga bakto. Mga iso. I hope so, dilitan niya na. This time, makamata na ta. Ito papildi. Maningkamot, ubarot ta. O makabati ta sa emosyon sa unsaman. Pero ayaw na. Ang kulong na gingon, kung sa mag-asawa, ayaw na ninyo pagtaghapon ng inyo ang panag-away ninyo. Mintras ayaw pa. Mintras wala pa niyo na wala ang adlaw. Pag-usay mo. Unya, paano po, Lord, usawa na lang, Lord, kung gabi nag-away. Una to, pang mukha na adlaw, magawas. Bago mag-diretso. Giingon nito nga bago mato. So, gigamit nyo na sa sarili ng brother Alvin. Meron gawin. Taradang. Way oras yung gawin. Kaya pag-abot ko eh, kapit ako ng 5, pag-ukita ko. Maexo din. Kinahanglan, realisa ito kasing-kasing. Ang Ginoo, pag nagatag ka pa sa iluan ka na ito, itatambong niya sa kilaluman sa dagat ng dili na nahilin naman pa. Yan ang tapos so.
Ihatag naman lang ang kapasayloan. Ihatag na. Kaya naman, manalangin na sa imo Kaya kung imo pa ng buktan, may soon ay first lang ba sa imo. State na ikaw ang nalao, ikaw pwede mo nag-first. Tungod sa kinakuptan. Nga, karugog kasi ka ng emosyon. Hindi ka na kang tinunihan na. No, abrihan na ito para Sister Shine na 1 Peter 5:8. Dapat tayo pipilang ka verses mga ison, pero history na lang siya. Ito mga nagkod. Pero pati yun ang pinaka-last verse mga ison. No, pero bago, dapat tayo basaw na ito lang yung isagat para makuman. 1 Peter 5:8. Mga niyang painungtog. Mga ison, sa Ginoo sa tuwa mga ison. Okay? Humanda kayo, humanda kayo at mag-iingat. No, be sober and vigilant. Be vigilant, mga ison. No, magbilantayon. Di ba? Okay? Dahil ang kaaway ninyong si Satanas. Dahil ang kaaway ninyong si Satanas, mga ison. Dahil ang kaaway nato si Satanas. Ay aligid bisan karon. Parang leo, atungan at naghahanap ng malalakang. It's like a roaring lion. Taka ng lion na nag-roar. Gutom! Willing siya matukog! Pagdaan na siya nakita na nanghihina. Spiritually, emotionally, faith. Pagka na nakita ni Satanas, tukbo na niya. Diretso. I hope so, pilit kita matukog ng ito. Matukog sa kasupok, sa kabo, sa mga kapisuran, kalaay, discouragement. Mauna ang tukog mga ison. O maupod na ang ginatawag nga separation time. Masiparate lang kagkali. Kaya na-discourage ka. Nalaay ka. Laodicea is a separation time. Parable of the dragnet. Separation time. Kung naay maluya, mawala sa pagpangalagad, ayaw katingala kay separation time. Dili nato na siya obligasyon. Kaya ang ulong, di mo na sa Matthew 13, for it is given to us, to you, to know the mystery of kingdom of heaven. And how come na-discourage ka pa nga nakitaan mo naman ang pulong sa Diyos? Wala ka ba nato nakita ang espiritu sa separation? Nasa imo kung magpadala ka. Ingon si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Nauna ang isulong yung mga nato. Karoon na ito sa laikapit. Wala na ito ang mga nauna. Ito na punta kay Moises. Abayan na ito, Sister Shine, ang verse 48. Ilalagay ka versikulo. Sa tuwa kayo yung tangaluya ni Moses. Doon kayo si Moses. Nangaraw din yun, kanina rin mo, natin ang magayong tag. Santa part, no? Santa part, para kay Moses. Kaya grabe ang panika. Kuha pa yung Israel, no? Check, sila nagibis ka na. Saan na kasi Moses? Kung sila naghihirap dito sa wilderness, kung saan na kasi Moses? Diba? Hamang kasakit ni ginawa ni Moses, pagmak siya, pagtuya-tuya siya. Yakusahan mo siya sa iyong suon niya, si Miriam. Kaya naman, gigamit pa si Moses ha. Ginoo, wala siya may. Nagtinyo mo na siya, tiri ka na na. So, ito naman yan sila ba? Wala na pa yan. Kurang pa kung Janita, dili ka na dili ka na Israelite sa inyong inyawan. Yuman pa siya sa inyong mismong maigsoon.
man sa imo adre ba mura ko kikso nang pagmahal. Ha? Di ba? Pero wala yung mulibak sa imo ni James. Ang mura ko kikso nang. Kaya kung mulibak ko kasi silingan na, problema na. Daan na lang ibakira. Certified marites na. Kapilan mo kita na barangay. Di ba? Oh. Nangarating iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises. Ay. Pumunta ka sa Moab, sa kabundukan ng Abari, at umakyat ka sa bundok ng Nebo. Ang Nebo mo ito, usa ka high place nga tanaw na tanaw nimo ang pinatibukan sa Kanaan. Magayon kag over looking. Mura kag na dito sa Arakan. Dito sa mga sa kanang sa A-house. Nagigda-higda ka dito sa balkon. Tanaw na tanaw nimo mga igsoon. Ang tanawin. Yung nagsigi kang picture dito sa makadagan ni kayo. Niya na ang sa Nebo na nakaharap sa Jericho. Tanawin mo roon ang Kanaan. Hangtod na lang si Moses sa pagtanaw. Mawag na ananin mo ang reward. Apilot na ka diha. Ang lupain ibinigay ko sa mga Israelita na kanilang aangkinin. Tuloy. Sapagkat sa bundok na iyan ka mamamatay. Wow. After sa tanang sakripisyo ni Moises Miso, di man siya makasulod sa land of promise. Sakripisyo na sakit. Pag ngumutya siya, pag insulto, hindi pag-abot sa Ginoo, di man siya tagaan. Di gayon makasulod, bisa-isa lang ka oras dito, wala. O isa ka adlaw lang, Lord, palimutan ako, Lord, sa kasimana, malimot ka na ako, wala yun. Kundi igo rin pakita siya sa Ginoo. Sapagkat sa bundok na iyan ka mamamatay. At isasama na sa iyong mga kamag-anak. Isasama na sa iyong mga kamag-anak na sumakbilang buhay. Mga namatay na, no? Buhay. Tuloy. Na gaya ni Aaron. Yan magulang. Manguran. Okay? Sige, last verse, Sister Chay. Sapagkat dalawa kayong nawalan ng yampas nila ang bato o kadwa. Dapat bilit na nila hampason. Usa ang consequences na pagyapon. Sa tanan nga sa sakripisyo ni Moses. Wala. Tanan kita niyo ba? Pag may unang Ginoo, diyan na ka diyan. Tuhan. Sapagkat dalawa kayo nawalan ng pagtitiwala sa akin, Lord Jesus. Sa harap ng mga Israelita nang naroon kayo sa ubing. So, okay, last verse. Last verse na lang yun. Kaya makikita mo lang sa malayo ang lupa'y ibinigay ang lupang pangako. No, ibinigay. O sa mga Israelita, pero hindi ka nakapasok doon. Kinsay na lang po. Ikaw, nalungkot sa Rebel, kapitanan. Ako, makapati man kung kalungkotan ka dyan. Pero mas nakaw na kung kanibay. Kaya naman, tapos ang paghihirap ni Moses, nakakasa sa piling sa Diyos. Di ba? Mas labaw ang ginawat niya. Gihuman na sa Ginoo ang paghihirap. Umanang yung ministry, panahon na para ikaw maging hayahay. Just like brother mo. Nasa sila sa sabakan sa Diyos. Hayahay, walay kagulanan,
walay kasakit, walay gibati mga igsoon. Ingana mga igsoon. Para kay Moses. Ang reward na dawat niya mga igsoon. Kinabuhing dayon mga igsoon. Glory to God. Ang tanan lubog himaya ang kinabalik sa mga igsoon. Mga igsoon, umawag na ito ang tulong sa ato. Mga igsoon, kung ginamit tanan sa pagkito sa tumawag. Diyos ka labing balaan sa tanan Diyos yung makagagaw. Amahan ni ining mataong ko, Lord, kaya kautuhon kami nagpasalamat sa mensahe ng Ipadana. Nagsasalamat, Lord, sa realization. Nagsasalamat naman sa rebuking word, Lord, ng Ipago. Nagsasalamat, Amahan, O Lord, na kami makamata sa katotohanan, Amahan. Lord, inulod yan, ipukaw, Amahan, na kamo ang pananampalataya na hangin, Amahan, O Lord. Kung saan initak na, O Lord, God, ipainundong ka namin kung pulong sa matakadlaw. Liguna kami, Amahan, o tabali kami, Amahan, o tudloin kami, Amahan, sa iyong pulong espiritual ng pagsabot, pag kinabuhi, Lord. Amahan, kinita na namahan, Lord, ang ipasalamat ka, Lord. Kung ginadahin ka na mo, kinita na ng pag-apong-pagawin, pagpasalamat ka mo kinasangat niya sa matamis at makapangyariang pangalan sa mga Ginoong Kristo. Amen. Pagpagalan niyo, Nakan kami kay Pastor.